Kabanata 5621. Bahagyang ng itim ang ekspresyon ni Lennon Surrey matapos marinig ang mga salitang iyon. Isang mahalagang usapin ito, Lolo. Dapat tayong maghanda ng mabuti bago gumawa ng desisyon. Kung hindi, magiging pagkain tayo para sa lahat ng tumatakbo sa atin. Si Miley Surrey ay nagbuhos ng pangungutya. Alam kong takot ka, pero huwag mo nang isali si Lolo. Alam mong, sa lahat ng tao, kung ano ang nangyayari sa kanya. Bawat hininga na kanyang nilalanghap ay maaaring huli na. Kapag nangyari iyon, sino ang mananagot sa pamilya na walang lider? Kung ako ang masusunod, magdedesisyon na ako sa lalong madaling panahon. Sa Inner Temple, sino ang magtatangkang maging walang galang sa atin? Nais sanang magsalita ni Wildcat pero nagpasya na lang na manahimik sa huli. Hindi ito ang kanyang lugar, pagkatapos ng lahat. Si Harvey York ay tahimik na umiinom ng tsaa habang nag-iisip. Si Lennon ay kumunat ang kanyang noo sandali bago siya nagsalita. Master Aryan, naniniwala ako sa iyong paghatol, pero ang kapalit ng pag-iwan sa aking pagsasanay ay talagang sobra. Gusto kong subukan ang ibang bagay. Lolo, ikaw. Si Miley ay nagdadabog ng kanyang paa sa galit. Mas pipiliin mo pang maniwala sa isang mandiraya kaysa sa aking nakatatandang. Desperado na siyang pumatay kay Harvey noon. Kung may mangyari kay Lolo dahil sa hayop na ito, tiyak na papatayin kita. Si Lennon ay nagalit ng malamig. Ito ang aking desisyon, Miley. Hey, mukhang hindi ko maaasahan ang iyong tiwala kung hindi ako isang tanyag na tao pagkatapos ng lahat. Dahan-daang tumayo si Aryan Augustus na may malamig na ekspresyon. Ganap akong nagkamali. Hihinto na ako sa pagpunta rito pagkatapos nito. Si Aryan ay umalis kasama ang kanyang grupo. Si Miley ay galit na tumingin kay Harvey sandali bago sumunod kay Aryan. Salamat sa Diyos. Matapos ma-brainwash ng ilang araw, naiisip niyang ibigay ang ating kayamanan sa Inner Temple. Mabuti na lang at hindi ka naniwala sa kanya, Lolo. Si Arya Surrey ay nagbigay ng masamang tingin kay Aryan at sa iba pa bago nagpakita ng kabangisan. Si Lennon ay tumingin sa pintuan at nag-isip tungkol sa sitwasyon. Nang matapos ang ilang sandali, umiling siya at nag-utos sa isang tao na kumuha ng mas maraming tsaa. Si Harvey ay tumingin kay Lennon. May tiwala ka ba sa akin, Ginoong Lennon? Hindi ka ba natatakot na lokohin ka? Si Lennon ay ngumiti lamang. Mayroong isang bagay na dapat mong malaman, Harvey. Wala akong intensyon na dalhin ang sinuman maliban sa iyo dito. Ngunit mga 10 minuto bago ka dumating, dinala ni Miley si Aryan dito. At sinasabi na may natuklasang paraan ang mga pharmacist para gamutin ako. Sa tingin mo, coincidence lang ba iyon? Si Harvey ay kumurap ng kanyang mga labi. Hindi ko alam, o ayaw ko nang malaman. Nagpakita si Lennon Surrey ng malalim na ekspresyon matapos marinig ang mga salitang sinabi ni Harvey York. Tumingin siya ng mabuti sa mga mata ni Harvey sa loob ng isang sandali bago siya ngumiti. Pasensya na, Harvey. Sobra lang akong nag-iisip. Huwag mo akong bigyang pansin. Paano kung pag-usapan natin ang iyong mga pamamaraan sa paggamot? Tumango si Harvey ng bahagya. Ipakita mo kung paano mo aayusin ang enerhiya, ang iyong teknik sa pag-regulate ng enerhiya. Sa katotohanan, alam na ni Harvey kung paano nasugatan si Lennon, ngunit ayaw niyang masyadong sorpresahin siya sa pamamagitan ng pagsasabi nito. Nagdala si Arya Surrey ng manipis na aklat at inabot ito kay Harvey. Dahil dito, tahimik na binuklat ni Harvey ang mga pahina. Habang ginagawa niya iyon, si Aryan Augustus ay nakapasok na sa kanyang Land Rover, at ganap na hindi pinapansin si Miley Surrey. Ipinataas ni Aryan ang privacy glass upang ihiwalay ang kanyang sarili mula sa driver bago tumawag ng numero. Medyo nagiging komplikado ang mga bagay. Nahanap ni Lennon ang isang bata na biglang lumitaw. Pinili niyang hayaan ang bata na gamutin siya sa halip na kami. Matagal na katahimikan bago nagsalita ang isang kalmadong boses. Ano bang magagawa ng isang bata? Malamang isa siyang eksperto sa martial arts. Tiyak na mayroon siyang lakas ng isang hari ng mga sandata. Kung hindi, hindi siya pagkakatiwalaan ng isang matandang fox na tulad ni Lennon.
Kung ang kanyang sugat ay magagamot ng tuluyan. Walang kabuluhan ang aming mga plano sa loob ng maraming taon. Hindi lamang mabubuhay si Lennon, kundi ang ating plano na kontrolin ang 4 na dakilang tribo at sakupin ang mga paligid ay mabibigo. Parang nauuhaw si Aryan. Makakaranas siya ng malaking kapalit kung mabigo ang plano. Marahil dapat naming asikasuhin ang batang iyon muna. Basta't mapatay siya, walang makakapagpagaling kay Lennon. Sinabi ni Aryan matapos ang maikling pag-aalinlangan. Sige, ngunit siguraduhin kumilos ng makatwiran. Kung malaman ni Lennon na papunta kayo sa bata, malalim ang magiging problema natin. Nasa bibig na si Aryan upang magsalita nang biglang umingay ang kanyang telepono. Nakakuha siya ng mensahe. Naglabas siya ng malamig na tawa matapos basahin ang nilalaman. Huwag mag-alala, may paraan na akong para asikasuhin siya ngayon. Paano manggahas ang isang batang tulad niya na hamunin kami sa unang pagkakataon? Gusto na lang niyang mamatay sa puntong ito. Habang si Aryan ay nagpaplano para sa kapahamakan ni Harvey, ibinaba ni Harvey ang aklat sa kanyang kamay bago tumingin sa mga tao sa likod ni Lennon. Natigatig si Lennon bago niya pinagsabihan ang kanyang mga tao na umalis sa silid. Tanging si Lennon, Harvey, at Arya ang natira sa loob. Mayroon ka bang panulat? Sa isang nalilito na hitsura, inilabas ni Arya ang isang eleganteng panulat. Nagsimula si Harvey na sumulat sa aklat habang si Lennon ay nagpakita ng kakaibang tingin. Pagkalipas ng isang sandali, ang magulong sinulat na aklat ay itinapon sa mesa. Tila nagalit si Arya Surrey matapos makita ang pangyayari. Ano ang kahulugan nito? Ito ang pamana ng pamilya Surrey. Bago pa man natapos ni Arya ang kanyang sinasabi, nayanig ang katawan ni Lennon Surrey bago siya tumalon sa aklat upang basahin ito. Mukha siyang normal habang binabasa ito sa simula. Ngunit matapos ang maikling sandali, nagpakita siya ng ekspresyon ng labis na hindi makapaniwala. Nagkatikip ang kanyang panga sa dulo. Lolo, inalog ni Arya si Lennon, na nag-iisip na maaaring may nangyari sa kanya. Pumikit si Lennon ng walang sinasabi, pagkatapos ay dahan daw ang huminga ng malalim. Pagkatapos, tumayo siya at malalim na yumuko kay Harvey York. Napakaganda nito. Hindi namin malilimutan ang ginawa mo para sa amin. Si Harvey ay ngumiti lamang. Walang anuman. Ang teknik sa pag-regulate ng enerhiya ay nagmula pa rin sa pamilya Surrey. Pinagana ko lang at inayos ang mga nawawalang bahagi. Si Arya ay labis na nagulat. Ang batang lalaking ito sa harap namin ang gumawa ng lahat ng iyon. Umiling si Lennon. Sobra kang mapagpakumbaba. Kahit ang kaunting pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking pagkakamali. Mukha kang nag-ayos lang ng ilang maliliit na bagay. Ngunit sa katotohanan, ang buong pamilya ay makakapagpatuloy sa pagsasanay ng 8 extremes. Inayos mo ang ugat ng problema. Hindi mo lang ako na iligtas, kundi pati ang buong pamilya. Alam kong excited ka, pero kailangan mo akong bigyan ng pangako, tugon ni Harvey. Tanging ikaw at si Arya lamang ang pinapayagang makaalam tungkol dito bago ako umalis sa paligid. Hindi natin maaaring ipaalam ito sa ibang tao. Ang teknik sa pag-regulate ng enerhiya ay nalaman mo na. Ang pag-aayos nito para sa iyo ay nangangahulugang sinira ko ang mga plano ng iba. Agad na naging madilim ang mukha ni Lennon. Seryoso ka ba? Ngunit ang Inner Temple, sabi ni Arya sa isang nanginginig na boses bago mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Tumingin si Harvey kay Arya. Ikaw, sa lahat ng tao, ang dapat makaalam kung ako ay seryoso o hindi. Tandaan mo lang ang sinabi ko. Hindi ako natatakot sa iba na gumawa ng gulo. Ngunit dahil hindi ako galing dito, ayaw kong may makialam sa aking trabaho. Pagkatapos, tumayo si Harvey at naghanda ng umalis. Nagawa na niya ang kanyang layunin dito, kaya wala nang dahilan upang manatili pa. Bibigyan niya ulit ng tawag ang pamilya kung kinakailangan niya ang kanilang tulong sa hinaharap. Nagsimula ng magpanik si Lennon nang umalis si Harvey. Handa na siya sa mga malaking hihilingin ni Harvey matapos siyang gamutin. At gayunpaman, tila si Harvey ay walang pakialam na parang hindi ito mahalaga. Hindi niya inaasahan iyon. Mayroon kang matutuluyan dito,
ngunit hindi ito angkop sa iyong pagkakakilanlan, sabi ni Lennon matapos siyang tumawa. Mayroon akong regalo para sa iyo. Dapat mo itong tanggapin. Kalahating oras ang lumipas, umalis si Harvey York sa tahanan ng pamilya Surrey. Si Arya Surrey ang nagmaneho sa kanya pabalik sa urban na lugar. Binigyan siya nito ng access card. Ito ay para sa isa sa mga villa sa Eden Mountain. Walang balak si Harvey na tanggapin ang card nang ito ay iniharap ni Lennon Surrey. Gayunpaman, nagpasya siyang tanggapin pagkatapos isipin na magiging mas kampante lamang ang pamilya Surrey sa ganitong paraan. Sa parehong oras, nagpasya si Arya na humingi ng tawad ng personal. Alam niyang kung hindi dahil sa kabutihan ni Harvey, si Ernie Surrey ay tiyak na patay na o lubos na naparalisa. Kalahating oras ang lumipas, nakakunot ng noo si Arya habang tinitingnan ang kanyang lolo. Bakit hindi ka nag-iisip ng mga paraan upang manatili si Master York dito? Kung siya ay handang maging tagapaglingkod ng pamilya, kahit sa pangalan lamang, hindi tayo mawawala ng bentahe kapag nakipaglaban tayo sa ibang mga tribo sa hinaharap. Napabuntong hininga si Lennon. Nakita niya ang banta sa pamilya nang hindi nahirapan. Sa tingin mo ba ay magiging kontento ang isang tao na tulad niya na maging mababang tagapaglingkod ng pamilya? Nasaan ang iyong kamalayan? May malaking negosyo ang pamilya Surrey sa mga paligid, ngunit maaaring hindi ito mahalaga kay Harvey. Sandaling nag-atubili si Arya bago siya napakunot ng noo. Ngunit maaaring mapahamak ang pamilya kung makakakuha sila ng isang tao tulad niya. Paano tayo makakalaban? Kaya nga binigyan ko siya ng villa. Naiintindihan mo na ba ngayon? Nag-isip si Arya tungkol sa sitwasyon sa loob ng ilang sandali. Para ipakita lang ang pagkakaibigan. Basta't nakatira siya sa villa, kahit na siya ay lumaban sa atin sa hinaharap, hindi niya masyadong pahihirapan ang pamilya dahil dito. Nawala sa mga salita si Arya. Lagi mong iniisip ang pinakamasamang senaryo. Hindi ka ba makaisip ng magandang solusyon kahit isang beses? Si Master York ay isang eksperto sa martial arts na hindi gumagawa ng mga gawaing bahay. Isang masipag at magandang babae ang magiging mabuti upang tulungan siya kung kinakailangan. Marahil isang tao na handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Hindi ba ito magiging mas mabuti kaysa sa pagkakaibigan? Wala pang reaksyon si Arya sa mga salitang iyon. Sino ang balak mong ibigay sa kanya, Lolo? Si Miley. Siya ay pag-aari na ng Inner Temple ngayon. Maaaring hindi siya makinig sa atin. Huwag kang magpakatanga. Ikaw ang tinutukoy ko. Huwag kang mahiya. Huwag kang magalit. At huwag muling subukang tumanggi. Bilang isang miyembro ng pamilya Surrey, dapat mong harapin ang responsibilidad kahit na napapaligiran ka ng kaluwalhatian at kayamanan. Humihingi lang ako sa iyo na lumapit sa kanya. Gusto mo ba talagang tumanggi ngayon? Bukod dito, masasabi ko sa iyo ito ngayon. Kung makukuha mo siya, ang pamilya Surrey ay magiging iyo sa lalong madaling panahon. Matapos makipaglaban para sa kanyang buhay sa underworld sa loob ng mahabang panahon, lubos na naunawaan ni Lennon ang isang bagay. Isang batang may talento tulad ni Harvey ay tiyak na magkakaroon ng maliwanag na hinaharap. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5625. Sa gabi, nakatanggap si Harvey York ng ilang tawag sa kanyang villa. Maliban sa mga pang-araw-araw na ulat ni Yvonne Xavier at pang-aakit ni Kyrie Patel, tumawag din si Ethan Hunt. Ayon sa kanyang sinabi, hindi siya makakontak sa mga sundalo ng Sword Camp. Pagkatapos, ipinadala niya ang lahat ng impormasyon ng mga sundalong iyon sa telepono ni Harvey. Tumingin si Harvey dito at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Ang mga sundalo ay tila nag-aaral sa ilalim ng Inner Temple. Walang nakakaalam kung ito ay simpleng pagkakataon lamang. Matapos manatili sa mga paligid ng ilang panahon, nagsimula ng maunawaan ni Harvey ang lugar. Sa 3 dakilang templo ng mga paligid, ang Inner Temple ang may pinakamaraming presensya. Hindi lamang ito may maraming disipulo,
kundi tumatanggap ito ng mga donasyon mula pa noong sinaunang panahon na naging isang malaking puwersa sa mga paligid. Ang Aner Temple ay nagre-recruit din ng iba't ibang talento. Si Miley Surrey at ang mga sundalo ng Sword Camp ay isa lamang bahagi nito. Maliban kay Miley, ang mga sundalo ng Sword Camp ay lahat mga mayayamang playboy na may pambihirang pagkakakilanlan. Dahil ang lahat ng mga taong iyon ay mga disipulo ng Aner Temple, kasama ang insidente ng pamilya Jean at si Mandy Zimmer, napagtanto ni Harvey na ang lugar ay hindi kasing simple tulad ng sinasabi ng mga chismis. Ngunit para sa kaligtasan ni Mandy, pinigilan ni Harvey ang kanyang sarili upang maiwasan ang hindi kanais-nais na problema. Kinabukasan, ang pagbubukas ng Oakland's University. Nagpalit si Harvey ng kanyang uniforme bago dahan-daw ang naglakad patungo sa universidad. Mukhang ordinaryo ang lugar, ngunit mayroon itong mga katangian ng isang pribadong universidad. Sa suporta ng 3 dakilang templo, ang mga guro at kalidad ng kanilang pagtuturo ay talagang kahanga-hanga. Higit sa lahat, pagkatapos ng pagtatapos, ang mga tao na nag-aral dito ay magkakaroon ng mahusay na pagkakataon na dalhin sa isa sa mga dakilang templo sa loob ng isang tiyak na panahon. Karaniwan, ang mga nag-enroll dito ay mga mayayamang tagapagmana o mga natatanging estudyante. Makikita ni Harvey ang maraming mamahaling sasakyan na sapat na para sa isang kumperensya. Ang mga estudyante ay may mga driver na nagdadala sa kanila dito, o sila mismo ang nagmamaneho ng mga sasakyan. Dahil nakapagtapos na si Harvey maraming taon na ang nakalilipas, naramdaman niyang hindi pamilyar sa lahat ng nasa paligid niya upang makapagpakita ng magandang anyo. Naalala niya na ang mga tao ay mahilig magyabang ng kanilang kayamanan sa klase, ngunit kakaunti lamang ang nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan ng mag-isa. Ngunit dito, mukhang normal ang lahat. Ang mga estudyante ay nakasuot ng magarbong o tradisyonal na damit. Ang mga may suot na tradisyonal na damit ay may mga alahas na nakasabit sa kanilang mga leeg na parabang sila ay naglalakad na kayamanan. Kung ihahambing, si Harvey ay ganap na hindi kaayon dahil sanay siyang mamuhay ng simple. Pumasok siya sa kanyang klase bago tahimik na umupo sa sulok. Nananatili siyang tahimik matapos i-report ang kanyang pagdating. Walang nagbigay pansin sa kanya. Sa halip na alalahanin ang mga tao sa kanyang klase, nag-iisip siya ng dahilan upang bisitahin ang Aner Temple. Tahimik at payapa ang buhay sa universidad. Narinig ni Harvey na ang mga natatanging estudyante lamang ang magkakaroon ng pagkakataong tawagin ng isa sa mga dakilang templo upang masubukan. Sa madaling salita, tanging ang mga kilalang estudyante sa universidad ang mapapansin. Kung hindi, imposible silang makapunta sa templo. Ang mga dakilang templo ay parang mga gang. Sa madaling salita, ang universidad na ito ay ang kanilang testing ground upang maghanap ng mga tao. Sa wakas ay naunawaan na ni Harvey. Bago pa man siya makaisip ng paraan upang mapansin, nakatanggap siya ng tawag sa hapon. Si Ernie ito. Nagsalita si Ernie ng may paggalang. Sinabi niya kay Harvey na binigyan siya ng leksyon ng kanyang lolo. Bilang paghingi ng tawad, nais niyang imbitahan si Harvey sa Crocs Hotel sa Gangnam outskirts. Ilang sandali pang nag-isip si Harvey tungkol sa sitwasyon. Dahil wala siyang gagawin sa gabi, pumayag siyang pumunta. Alas 7 ng gabi, pumunta si Harvey sa deluxe room ng Crocs Hotel. Matagal nang naghihintay sa kanya sina Ernie at ang iba pa. Nakatayo rin sa tabi niya si Wildcat. May cast ang kaliwang kamay niya, at mukhang binugbog siya ng husto. Natigilan si Harvey. Si Wildcat ay ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Lennon, at may malakas na kapangyarihan. Sa kabila nito, may nagbasag pa rin ng kanyang braso. Agad na naunawaan ni Harvey. Hindi lang pala simpleng pagkain ang dahilan ng pag-imbita sa kanya ni Ernie. Balak mo bang lumabas dito? O ito ba ay isang panunumpa ng katapatan? Tanong ni Harvey. Tumayo siya sa pangunahing upuan, at nakatitig kay Ernie na nakangiti. Kahanga-hanga, Master York. Tumawa ng malakas si Ernie. Nahirapan ako kamakailan. Akala ko kaya itong harapin ni Wildcat pero hindi pala. Kaya naisipan kong lumapit sa iyo. Kaya inimbitahan kita sa pagkain. Matapat ka pala, ha?
sabi ni Harvey. Naramdaman ni Ernie ang pagkailang matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Kung ibang tao ang nasa kanyang posisyon, kanina pa niya ito pinatay. Wala siyang nagawa kundi ang mapait na tumawa. Tama ka, Master York. Sabihin mo na, sagot ni Harvey, tahimik na umiinom ng tsaa. Nagbuntong hininga si Ernie. Narinig mo na ba ang lungmen? Isa sa 4 na pundasyon ng bansa. Tanong ni Harvey. Tama. Pumalakpak si Ernie. May hindi ka alam. Isa ako sa mga mataas na opisyal ng sangay sa mga paligid. Agad na pinutol ni Harvey ang kanyang sinasabi. Kung ganito ang pamantayan ng mga mataas na opisyal ng lungmen dito, tiyak na maraming beses nang nawasak ang lungmen. Umubo si Ernie. Hindi ako gaanong mahalaga, sa totoo lang, pero hindi na mahalaga iyon. Ang punto ay, kamakailan lang ay may naghahaman sa sangay. Hahamunin ang lungmen. Kumunot ang noo ni Harvey. Walang takot ba sila o ano? Umiling si Ernie. Malakas ang lungmen, ngunit ang sangay sa mga paligid ay ang pinakamasama sa lahat ng 36 na sangay. Ang pinakamasamang sangay sa lahat ng 36. Nag-isip si Harvey tungkol sa sitwasyon sandali at naalala ang isang bagay. Bagamat siya ang batang Panginoon ng lungmen, hindi siya matagal nang naruroon. Hindi pa niya nga nakita ang mga pinuno ng 8 inner at outer walls, lalo na ang lahat ng 36 na pinuno ng sangay. Naalala niya na dahil sa mga kaugalian ng mga tao sa mga paligid, at sa katotohanang malayo ito sa mainland, ang lakas ng sangay dito ay medyo limitado. Gayunpaman, ang pinakamahina pang sangay ay kumakatawan pa rin sa isa sa 4 na pundasyon. Sino ang manggahas na hamunin ang lungmen ng walang takot? Sabihin mo ang tungkol dito, sabi ni Harvey. Napangiti ng mapait si Ernie. Dahil sa kanyang kalusugan, ang pinuno ng sangay ay nagtatago sa Vertigo Mountaintop Villa, malayo sa mga paligid. Sa nakaraang 2 taon, ang kanyang anak na si Callie Howell ang namahala. Medyo sikat siya sa sangay ng mga paligid. Sa kanyang mga tahimik na pamamaraan, walang nakakagawa sa amin ng gulo sa mahabang panahon. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, may isang disipulo ng isa sa mga tauhan ni Ginoong Howell ang dumating. Matapos makarating sa mga paligid, agad niyang hinamon ang 18 sa mga budoka ng lungmen. Ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Ginoong Howell ay lahat nawasak. Karamihan sa kanila ay naparalisa pa. Punong-puno ng galit si Ernie. Sa huli, negosyo pa rin ito ng lungmen. Kung hindi mo ito kayang harapin, dapat mo lamang ipaalam ito sa headquarters. Bakit ka nagtanong dito? Sabi ni Harvey. Tahimik ang kanyang ekspresyon. Natural lang na siya ang humarap sa negosyo ng lungmen. Ngunit dahil ito ay laban para sa trono, magiging hindi maginhawa para sa kanya na makialam, dahil siya ang batang Panginoon. Matapos ang lahat, may karapatan ang mga malalakas na mamuno. Ito ang batas ng lungmen. Kung hindi kayang kontrolin ni Ginoong Howell ang sangay sa mga paligid, natural lamang na may ibang tao ang pumalit sa kanya. Nagbuntong hininga si Ernie. May mga bagay kang hindi alam. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Kapag naglalaban ang mga pinuno ng sangay para sa trono, walang gagawin ang mga nakatataas. Iyon ang batas. Ngunit ang lalaking humamon sa amin ay matagal nang nanatili sa Amerika. Siya ay konektado sa isang grupong pinansyal doon. Kapag siya ang nakakuha ng kontrol, marahil ang mga Amerikano ang magkakaroon ng buong kontrol sa sangay sa mga paligid. Kailangan naming pigilan ito sa lahat ng gastos. Ang mga Amerikano, nagtaka si Harvey, kung ganoon, hindi ba't makikialam ang headquarters? Umiling si Ernie. Wala kaming pruweba para dito. Maari kaming kasuhan dahil sa pagbato ng mga akusasyon na ganoon. Bukod dito, si Miss Callie ay isang mapagmataas na babae. Gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang protektahan ang trabahong ibinigay ng kanyang ama. Kaya nga, patuloy na umiiling si Ernie. Nakita ni Harvey na si Ernie ay isang matuwid na tao, sa kabila ng pagiging mayamang playboy. Kung hindi, hindi siya magiging labis na nag-aalala sa negosyo ng iba. Sa simula, hindi alintana ni Harvey ang sitwasyon. Ngunit dahil kasangkot ang lungmen, wala siyang pagpipilian kundi tingnan ito.
Matapos pag-isipan ang sitwasyon ng ilang sandali, ininom ni Harvey ang kanyang tsaa bago sa wakas ay nagsalita. Gusto ko ang lugar. Titingnan ko ito anumang oras. Tumango si Ernie sa ginhawa matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Nakatayo siya ng tahimik nang hindi pinapagalaw ang mga kagamitan ng lahat, na tila naghihintay sa isang tao. Matapos ang ilang sulyap, sa wakas ay naunawaan ni Harvey. Alam ni Ernie na may kakayahan si Harvey, ngunit sa pinakapayak na anyo, itinuturing lamang si Harvey bilang backup. Marahil ay may ibang mas may kakayahan na inanyayahan dito. Narinig ang mga yapak sa pasukan. Maliban kay Harvey, lahat ay tumayo. Isang grupo ng mga tao sa robe ang pumasok kaagad. Ang taong nangunguna sa kanila ay isang gwapo na may buzz cut at may eleganteng aura. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag habang naglalakad siya papasok. Oh, nandito na si Master Brian. Pakiusap, pasok. Mukhang napakamaasikaso ni Ernie. Hayaan mong ipakilala kita, Master York. Ito ang isa sa mga pinakamahusay na tao sa mga paligid, si Brian Flynn. Siya ay isang outer disciple ng Carrion Palace, isa sa mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts sa bansa. Isa rin siyang King of Arms. Dapat kayong magkakakilala. Kapalaran ito, pagkatapos ng lahat. Tumingin si Harvey kay Brian na may pag-usisa, at hindi nagsasalita. Sinabi ni Brian, matapos suriin si Harvey. Sinabi ko na sa iyo, Ernie, kaya kung hawakan ito mag-isa. Ano ang silbi ng pagkuha ng isang bata dito para tumulong? Gusto mo bang mamatay siya? Ipinakita ni Ernie ang awkward na ekspresyon, at lumapit kay Brian. Alam ko kung gaano ka kakaya. Alam kong hinahabol mo rin si Miss Callie. Ngunit ikaw sa lahat ng tao ang dapat makaalam kung ano siya. Kung ikaw lamang ang inanyayahan, tiyak na tatanggihan ni Miss Callie ang iyong tulong. Ngunit dahil may ibang tao na kasangkot, iba ang sitwasyon. Mukhang nakapagpahinga si Brian matapos marinig ang mga salita ni Ernie. Tahimik siyang umupo nang hindi tinitingnan si Harvey. Dahil nandito ang batang ito para magpakita, dapat nating tiyakin na gawin niya lamang iyon. Aniya, na hindi nagtatangkang ibaba ang kanyang boses. Tiyakin nating lahat ay alam kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Isang bagay pa, ang ganitong uri ng pagpapakita ay tiyak na magastos. Kahit na nandito lang siya para magyabang, dapat mo rin siyang bayaran para dito. Naiintindihan mo, tumingin si Ernie ng awkward kay Harvey. Siyempre, sinadya niyang ibaba ang kanyang boses dahil natatakot siyang makasakit kay Harvey. Hindi siya umaasa na ang lahat ng sinabi ni Brian ay sabay-sabay, naganap na sinira ang kanyang plano. Tiningnan ni Brian si Harvey na may pagdududa. Gusto niyang makita kung magagalit si Harvey matapos marinig ang lahat. Hindi nag-alala si Harvey. Sa halip, naging mas mausisa siya tungkol kay Brian. Bukod dito, natural lamang na imbestigahan niya ang sitwasyon, dahil nasa masamang kalagayan ang longman. Matapos makita ni Harvey na nananatiling tahimik, na tila nagulat sa presensya ni Brian, nagsimulang hamakin ni Ernie si Harvey. Hindi siya sigurado kung bakit ginawa ng kanyang lolo na si Lennon na isang mahalagang bisita si Harvey, ngunit kung kayang patumbahin ni Brian ang mga kaaway habang pinipigilan si Harvey. Makatutulong ito kay Ernie. Nag-atubili si Wildcat sandali, ngunit nagpa siya na huwag magsalita. Bagamat alam niya kung gaano kalakas si Harvey, wala siyang ideya na nakapag-ayos si Harvey ng teknik sa pag-regulate ng enerhiya ng pamilya Surrey. Kung hindi yun ang kaso, tiyak na sinabihan na ni Wildcat si Ernie. Matapos ang ilang rounds ng alak, pinangunahan ni Ernie ang lahat sa isang parke sa tabi ng isang lawa sa urban na lugar. Sarado na ang parke ng alas 5 ng hapon. Tanging ang likurang pinto papunta sa isang Budokan ang bukas. Madilim ang lugar, ngunit ang Budokan sa tabi ng lawa ay napakakitang-kita. Ang pagtatayo ng isang Budokan sa ganitong lugar ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang sangay ng longmen sa mga paligid. Hindi mo pa nasasabi kung sino ang taong humamon sa longmen, sabi ni Brian habang naglalakad sa unahan, na nakakross ang mga braso. Nag-atubili si Ernie sandali.
Narinig mo na ba ang tungkol sa taong tinatawag na Windwalker? Nag-isip si Brian ng kaunti. Si Windwalker ng mga paligid, si Henrik Higgs. Tumango si Ernie. Siya iyon. Ang taong humahamon sa amin ay kanyang disipulo. Narinig ko na nakuha ni Henrik ang kanyang disipulo mula sa Chinatown. Gayunpaman, wala tayong konkretong pruweba tungkol dito. Nakita ni Kali na napakalakas niya matapos makita ang 18 iba't ibang footage ng kanyang paghahaman sa amin. Mahirap siyang harapin. Isa lamang siyang Amerikanong hindi nauunawaan ang mga intricacies ng martial arts ng bansa H, sabi ni Brian. Bukod dito, si Henrik ay itinaboy mula sa mga paligid 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, sinusubukan niyang bumalik. Mangarap ka. Sabihin mo kay Kali na huwag mag-alala. Nandito ako mismo ang magpapalayas kay Henrik, lalo na ang kanyang disipulo. Ngumiti si Ernie. Tulad ng inaasahan mula sa isang disipulo ng Carrion Palace. Naririnig ko na ang tungkol sa iyong mga talento at kasanayan. Umaasa akong makakita ng magandang laban mula sa iyo, young Master Brian. Hindi natatakot si Ernie sa pamilya ni Brian. Ngunit kahit na ang Carrion Palace ay tahimik, ang lakas nito ay hindi bababa sa kapantay ng iba pang dakilang templo sa mga paligid. Kaya't natural lamang na magpakita ng paggalang si Ernie kay Brian. Pumunta ang lahat sa Budokan na may bukas na mga bintana at pinto. Mukhang medyo luma ang lugar. May ilang nag-iisang haligi, na sinamahan ng magandang tanawin sa labas. Sa ilalim ng dim na ilaw, isang magandang babae sa robe ang tumutugtog ng arpa. Bawat tunog mula sa string ay sapat na upang yumanig sa kaluluwa ng isang tao. Biglang nagniningning ang mga mata ni Brian matapos makita ang babae sa harap niya. Anong magandang himig, Miss Kali, sabi niya, at pagkatapos ay tumawa. Kabanata 5630. Biglang tumigil ang mga tunog ng arpa. Dahan-daang tumayo ang babae, at sumulyap sa kanyang paligid. Mga 5 talampakan at 4 na pulgada ang taas niya, may manipis ngunit matipunong pangangatawan dahil sa kanyang pagsasanay. Ang kanyang mukha ay may kakaibang mga tampok. Sa isang sulyap lamang, mauunawaan ng anumang lalaki kung bakit napakaraming hari ang gustong sakupin ang mga paligid. Malinaw na hindi sila naghahanap ng mga taniman ng ubas. Ang babae ay walang iba kundi ang kasalukuyang namamahala sa sangay ng lungmen sa mga paligid, si Kali Howell. Sumulyap siya kay Brian na may bahid ng pagkasuklam, at pagkatapos ay ngumiti. Young Master Brian, ano ang nagdala sa iyo dito sa outskirts Budokan? Ngumiti rin si Brian. Narinig ko na may isang ignorante na hangal na humahamon sa Budokan ng lungmen. Gusto kong makita kung sino ang mga ngahas na gumawa ng ganoong bagay laban sa iyo. Mali ka, isang maliit na away lamang ito. Hindi dapat makialam ang isang dayuhan na tulad mo. Umalis ka na, nagalit si Brian, at tumingin kay Ernie. Mabilis na lumapit si Ernie. Mali ka, Miss Kali. Hindi siya nagpunta dito sa kanyang sariling kagustuhan. Inanyayahan ko ang 2 master na ito dito upang lumaban para sa sangay ng mga paligid. Dahil kilala mo na si Young Master Brian, hayaan mong ipakilala ko sa iyo si Master York. Ang aking lolo ay lubos na gumagalang sa kanya. Gusto niyang ipakita ang kanyang paggalang. Itinuro ni Ernie si Harvey. Mukhang medyo huminahon si Kali matapos makita na may ibang tao si Ernie na dinala dito. Mukhang hindi niya matanggap na pumunta si Brian dito para sa kanya. Salamat, Sir York, sabi niya matapos tumango. Babalik dito ang 8 disipulo ng aking ama ngayong gabi, kaya hindi na kailangang abalahin kayong dalawa para sa ganitong bagay. Ngunit dahil mga panauhin kayo dito, dapat man lang kayong kumain muna. Tumingin si Kali kay Ernie. Mabilis na inanyayahan ni Ernie sina Brian at Harvey sa Budokan. Ipinadala ang tsaa kaagad pagkatapos. Tahimik na uminom ng tsaa si Harvey, na hindi niya gaanong inisip ang sitwasyon. Hindi rin nagsalita si Brian, ngunit nagpapakita siya ng mataas at makapangyarihang ekspresyon. Natural, alam niya na walang magiging kapaki-pakinabang sa kanyang sasabihin dahil hinahamak siya ni Kali. Sa kabaligtaran,
makakakuha siya ng tiwala ni Kali kung kaya niyang harapin ang sitwasyon. Nang mag-alas 9 ng gabi, biglang dumilat si Brian bago ngumiti kay Kali. Narito na ang iyong mga panauhin, Miss Kali. Kumunat ang noo ni Kali bago gumawa ng kilos. Ilang figure ang lumabas mula sa mga anino, lumitaw sa harap ng pinto. Narinig ang mga tunog ng hindi gaanong matinding laban, sa loob lamang ng 1 minuto, ang buong lugar ay natahimik. Agad na dumilim ang mukha ni Kali. Nagpapakita rin ng kakila-kilabot na itsura si Ernie. Lahat ba ng mga disipulo ni Ginoong Howell ay natalo?